Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 14, 2025. At syempre, Happy Independence Day sa atin lahat. 127th Independence Day ho natin nitong June 12. At syempre, sana ho ay wag nating kalimutan yung mga ipinaglaban ng ating mga bayani, no? Para ho talaga makamit natin itong kalayaan 127 years ago. At syempre, pag-uusapan ho natin ngayong araw yung pag-remand o pagbabalik ho nung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte dito sa House of Representatives. At syempre, nakita na nga ho natin na talagang nag-convene na yung Senado bilang impeachment court at nanumpaan na ho yung mga senator judges. At ito nga ho, ibinalik nila yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte dito sa House of Representatives. At syempre, pag-uusapan din ho natin, June 12, naghain din naman ho ng request for interim release. Ayan ho, ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito naman sa International Criminal Court o ICC. So ano ho yung nilalaman ng kanyang request for interim release? At ayan ho, makakatigan ho kaya ito ng ating mga ICC judges, prosecutors. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapakinggan din, napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ito, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre, sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, ni-remand o ibinalik ng Senado ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives nitong Martes, Hunyo 10. 18 senador ang bumoto pabor dito, habang 5 naman ang kumontra. Pinag-i-issue ng Senado ang House of Representatives ng certification na ang pagfa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi labag sa konstitusyon. Pinapasagot naman ng Senado si VP Sara sa mga akusasyon laban sa kanya sa loob ng 10 araw. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 14, 2025, ano ang reaksyon mo sa pagbabalik ng Senado ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? Ito, ulitin lamang ho natin Ano ang reaksyon mo sa pagbabalik ng Senado ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang si UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang araw, Professor Tamase. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Good morning, Danny, at sa yung mga tagapakinig. Ito, Professor Tamase, ni-remand ng Senado ang articles of impeachment ni VP Sara Duterte sa House of Representatives. May kapangyarihan ho ba yung Senado na gawin ito at naayon ho ba ito sa konstitusyon?
So sa aking pananaw, no, at sa pag-aaral ko at ng iba pang mga nagtuturo ng constitutional law lalo na sa UP, walang basehan yung pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. No, kung titignan natin yung saligang batas, ang sinasabi lang doon ay matapos ang impeachment ng House of Representatives ay tutuloy sa Senado para sa paglilitis at pagdedesisyon. Siguro importante din na wala ding basehan yung pagbabalik ng articles sa rules ng Senado mismo. Wala din siya sa nakaraan na practice ng Senado ng Pilipinas o sa palagay ko pati sa Senado ng Estados Unidos. So ang sinasabi ho ng ibang senador dahil sui generis nga daw ho itong impeachment ay may karapatan ho sila para gawin ho iyon, no? Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Siguro mahalaga na alalahanin na ang ibig sabihin lang ng sui generis ay katangi-tangi. So ibig sabihin hindi lahat ng mga patakaran na nag-a-apply sa striktong legal na proseso ay pwede nating i-apply sa impeachment. Hindi ito ibig sabihin na walang limitasyon ang kapangyarihan ng nag-exercise ng sui generis powers na iyon. At ang principal o pangunahin na limitasyon sa kapangyarihan ng Senado sa impeachment, bagaman sui generis ito na proseso, ay kung ano ang sinasabi ng saligang batas. At malinaw nga doon na may proseso kasi yung impeachment, no? Hindi siya itinakda na pwede magbalik-balikan ng article. So may proseso na maayos yung saligang batas na itinakda para dito. Alright, Professor. Ito pinagsicertify ho nung Senado, yung House of Representatives na naayon daw sa konstitusyon, yung Articles of Impeachment, at isa ho dito sa ini-issue nila, yung one-year bar rule. Sa inyong obserbasyon ho, no, dito sa mga nakaang mga pangyayari ho, lumabag ho ba sa one-year bar rule ang kasalukuyang impeachment ni VP Sara? So, kulang siguro yung facts na nasa akin para gumawa ng opinion kung na-violate nga ba yung one-year bar rule. May mga importante dyan kung kailan na-file yung unang 3 complaint, kung ano yung ginawa ng House, so kompleto ba sila, etc. Mas mahalaga siguro pagtuunan ng pansin na sa practice ng Senado at ng House, hindi kini-question ng Senado ang mga bagay na nanggagaling sa House. So halimbawa, nagpasa ng bill ang House. Tignan natin itong wage hike, halimbawa. Nung pinasa yan sa Senado, hindi naman kinestyon ng Senado kung dumaan sa 3 readings o kung sumunod sa konstitusyon yung House of Representatives noong pinasa nila yung bill na iyon. At kaya yun ganun dahil co-equal nga sila na mga legislatibong sangay. No? Bagaman tawag natin sa Senate kadalasan ay upper house, ang tawag natin sa House of Representatives ay lower house, sa ano lang yun sa prestige lang siguro, no? Or dun sa pagka-seniority ng Senado na kadalasan mas matanda ang mga members nila. Hindi yun nangangahulugan na sinusuperbisa ng Senado yung House of Representatives. So kahit i-assume pa natin na nagkaroon ng violation ng one-year bar rule, hindi tama yung pag-question ng Senado nun sa proseso na una, sila mismo yung nag-question at hindi yung mga abogado ng mga partido. At pangalawa, kinestyon nila na para bang hindi naman nila yung ginagawa sa ibang pagkakataon at sa ibang bagay na nanggagaling sa House of Representatives. At maganda nga din ho na linaw nyo ho, no, na talagang equal body, no, parehong parte ho ng Kongreso, itong Senado at yung House of Representatives. Ito, Professor, sa pagpasok nung 20th Congress, maaari ba nilang ipawalang bisa o i-ratify ang kasalukuyang aksyon na ito ng Senado? At continuing body ho ba ang Senado para sa impeachment ni VP Sara? Siguro dun sa continuing body muna, parang kamakailan siguro sa huling 2 linggo, parang naging malinaw na yung opinion ng mga scholar, mga nagtuturo ng saligang batas, maging ng mga senador na pwede siya magpatuloy hanggang 20th Congress. Alam natin yan kasi kung titignan natin yung order na inisyo noong Senado noong Hunyo 11, nakasulat doon yung utos nila sa House of Representatives na maglabas ng isang resolusyon sa 20th Congress pa. So kung hindi nila ilalagay yun, kung hindi sila naniniwala na hindi na pwedeng tumawid yung impeachment. So parang yung issue na yun na-resolve naniniwala talaga yata yung Senado na pwede na siyang tumawid.
Pero dun sa issue na pwede bang magdesisyon yung ano yung pwedeng pagdesisyon na ng House of Representatives sa 20th Congress, malawak din yung discretion nila, no? Kung gusto nilang hindi na i-pursue yung impeachment complaint, arguably, no, hindi pa natin ito nakikita except nung complaint ni President Estrada, or impeachment ni President Estrada. Marahil may pagkakataon para doon kung gusto nila tanggapin o i-reject, no, dahil sa pananaw nila ay unconstitutional yung pagbabalik sa kanila, pwede din nila siguro gawin yun. Ang mahalaga siguro para sa House of Representatives ay maging malinaw sa prioridad nila. Kung gusto talaga nila ituloy itong kaso na ito, no, baka kailangan talagang tumalima sila sa Senado o i-calculate ng maayos kung ano ba yung mangyayari kapag hindi-reject nila. Baka maipit ng kasilano yung impeachment. So, Professor, posible pa ding hindi matuloy kung karamihan ng members ng House of Representatives ng 20th Congress ay sabihin hindi na kami interesado na i-pursue itong kasong to. Pwede ho ba yung mangyari pa? In theory, no, theoretically, palagi ko pwede pa siya mangyari. At kaya mahirap sagutin yung mga tanong na ganito ngayon ay dahil dati malino naman kasi ang proseso ng impeachment. No? Ano yung una munang nangyayari, ano yung susunod doon, malino yung practice sa atin, malino yung sa Ligang Batas, malino yung practice sa Estados Unidos. Pero yung pag-insert na mga ganitong proseso like yung remand o return, kung paano pa man natin siya tatawagin, nagkakaroon tuloy ng tanong kung ano nga ba talaga yung proseso natin para sa impeachment. So mahalaga siguro, no, moving forward para sa Senado, para sa House, subukan natin na basahin yung mga provision ng impeachment sa Saligang Batas ayon sa pananagutan. Ano ba yung makapagtutulak ng accountability sa Saligang Batas? No? Paano ba natin babasahin yung impeachment provisions ayon dito sa principle na ito? Ito, Professor, may mga ilang petisyon naman ho no, na nakabinbin na sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial at itong huling ho kay Attorney Israelito Torion itong huling linggo. Maaari ho bang utusan itong ng Korte Suprema ang Senado na isagawa o ipatigil itong impeachment trial? In theory, ito na naman, base na naman sa teorya, no, pwede siya, no? Dahil nga noong 2004, nagdesisyon yung Korte Suprema na bagaman political na proseso ang impeachment, sa ilalim ng 1987 Constitution ay merong kapangyarihan ng Korte Suprema na pawalang bisa ang mga bagay na labag sa saligang batas o ginagawa ng pag-aabuso sa diskresyon, no, ng mga opisyal. So, theoretically, may kapangyarihan na gano'n ng Korte Suprema. Ang mas magandang pag-isipan ay kung dapat bang pumasok yung Korte Suprema, no? Kadalasan hindi na pinanghihimasukan ng Korte Suprema yung mga bagay na political pa na wala pang mga standards na pwede nilang gamitin upang resolbahin, no? Kung mukhang base dun sa problema ay problemang political siya at hindi problemang legal. So depende yun sa kung paano siya kinarakterize ni Dean Torion sa kanyang petition. Mayroon ding mga petition na ihinahain naman, I think, laban or para utusan yung Senado na magsimula na noong February. Same din yung considerations ng Supreme Court doon. Kung meron bang tawag natin sa law, judicially manageable standards upang panghimasukan nila yung isang bagay. Ito kahapon naman ho, no, Professor, may mga nananawagan na sa ilang senador na mag-recuse o mag-inhibit sa impeachment trial ni VP Sara dahil sa kanilang mga di umanong perceived biases na sa mga iba ho, halata daw ho talaga. Maaari bang gawin ito ng mga senator judges at paano ho ito makakaapekto sa impeachment? Okay. So ang impeachment sa Pilipinas ay prosesong politikal, no? Ngunit sa Pilipinas, meron din kasing kaakibat na panunumpa ang bawat senador at ito lang ang pagkakataon sa saligang batas na nire-require ang second oath. May kaakibat na panunumpa doon at ayon sa rules of impeachment ng Senate, kabilang doon ang panunumpa sa pagiging politically neutral. No? Bagaman kinikilala na sa ligang batas na may partido ang mga senador natin, inaatasan ito na sa kaso ng impeachment na napakataas at napakahalaga na bagay, parang mas lalapit sa pagiging huwes ang isang senador kaysa sa normal na politiko. Siguro merong mga aligasyon na yung ibang senator judges natin ay bina-violate na itong political neutrality na ito. Kung totoo man iyon, no, walang proseso sa rules of impeachment para sa pag-inhibit
o pag-alis mula sa kaso, no? Withdraw mula sa kaso. So, kung mayroon, hindi rin naman pinagbabawal. No? But kung ganun nga ang kaso natin, then baka naka-address yan sa konsensya mismo ng senador. Unang-una. No? Sa palagay ba niya, hindi na niya kaya. At kailangan niya pag-isipan, hindi lang yung kung ano yung makasasama sa sarili niyang reputasyon. Kailangan niya isipin kung ano yung makasasama sa reputasyon ng institusyon ng Senado. Kung umabot naman sa punto na malinaw na yung paglabag niya sa kanyang panunumpa, ang solusyon din sa atin sa ligang batas ay political. So pwede siyang i-vote out ng members ng kanyang ng iba pang kasapi ng Senado, no, parang i-discipline siya ng mga iyon, o baka dapat hindi na siya pagkatiwalaan ng mamamayan sa susunod na eleksyon. Kasi yun naman ang totoong check sa Senado, hindi naman yung mga korte. Nandun sila at importante ang trabaho nila. Pero ultimo, no, ang nag-check sa Senado ay yung mamamayan mismo, yung mga botante. And not to mention nga ho, talagang may accountability sila sa ating sambayanan. Panghuli na lamang ho, Professor, no? May mensahe ho ba kayo sa ating mga senador at sa ating mga kababayan dito sa usaping nga ito? Siguro maganda para sa Senado, no, na isipin na una, mahalaga yung ginagawa nila para din sa reputasyon ng institusyon. Sa nakaraang 2 linggo, hindi si VP Sara ang nililitis, yung Senado actually, no? Kaya noong naglabas ng statement yung mga paaralan, nagkaroon ng mobilization yung mga civil society groups na ang tagal-tagal lang hindi gumagalaw, no, ngayon na lang ulit nabuhay. Parang mahalaga yun na paalala sa Senado na sila mismo ay nililitis ng mamamayan kung ginagawa nila yung trabaho nila. At yung desisyon na iyon ay kadalasan sa election na re-reflect, no? Kung babalikan natin yung kasaysayan natin sa EDSA 2, yung mga senador na perceived as nag-suppress ng ebidensya nung second envelope, natanggal din sila sa posisyon. Hindi sila nanalo ng re-election a few months after. So may ganun na political consequence ng impeachment sa atin. At importante sa Senado na alalahanin yun, no? Na huwag matakot sa ebidensya at above everything, huwag matakot sa katotohanan. Doon naman sa mamamayan, magandang illustration yung last 2 weeks din kung ano yung nangyayari kapag engaged yung citizenry, no? Muntik ng noong na-delay yung impeachment a second time, napaaga yung galaw niya dahil may mobilisasyon yung mga mamamayan at yung mga institusyon natin na mahalaga din, media, educational institutions, no, etc. So paalala siya na kung seryoso tayo tungkol sa accountability at pananagutan sa saligang batas, hindi natin inaantay yung mga korte nang nagumalaw. Lalo na kung mga political na official natin ang involved, yung mamamayan mismo ay kailangan makisama doon sa effort na iyon. So paalala siya na matagal-tagal pa tong impeachment na ito, huwag sana magsawa, no? Magmatsyag kasi hindi natin alam, lalo na ngayon na yung Senado nga ay para nakakapit dun sa sui generis nila na character, kung susundin yung proseso na malinaw naman sa saligang batas. At tama ho yan, talagang dapat tumutuko tayong lahat dito sa mangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Paulo Tamase. Thank you, Danny. Si UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Sa pagbabalik ng usaping legal, pag-uusapan naman natin ang inihaing motion ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman ho, naghain ho si ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng urgent request for interim release itong June 12, 2025. So kung Independence Day ho sa atin nitong nagdagdaang Webes, naghain naman ho sila ng kanilang urgent request for interim release dito sa ating International Criminal Court o ICC.
So ano ho yung nilalaman ng kanyang urgent request for interim release? Ito, maaari nyo ho itong basahin dito ho sa website ng ICC. Kaya lang ho, ang punahon ng madami, ito ho ay heavily redacted. Ibig sabihin ho, madami hong portions o detalye na tinanggal nga ho, no? At hindi maaaring isa publiko. Ngayon ho, ang pinagbabasihan ho nung kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ho i-file itong kanyang request for interim release o panandali ang paglaya. Ito ho yung Article 62 ng Rome Statute. So ano ho yung sinasabi sa Article 60, no? Sinasabi ho dito na yung tao na subject ng warrant of arrest nila ay maaari hong makalaya, no? Interim release pending trial habang inaantay ho itong pagdinig nga ho na ito, no? Kung yung pre-trial chamber ay satisfied ho na yung mga kondisyon ho dito sa Article 58 naman ay nasunod ho, no? So kung nasunod ho ito, siya ho ay magpapatuloy na sa kanyang pagkakakulong. Pero kung hindi ho ito nasunod, maaari na hong ipag-utos ng pre-trial chamber yung paglaya ho ng tao na kung maaring meron o walang kaakibat na kondisyon. So ano yung sinasabi ng Article 58? So ayan ho, ang sinasabi ho ng Article 58, yung arrest ho ng tao, yung pagkakulong niya ay kailangan upang yung kanyang yung tao ay siguradong haharap doon sa kanilang trial. Ang ikalawa naman ho, para ho siguraduhin na yung tao ay hindi mag-o-obstruct, hindi ho hahadlang o mag-e-endanger doon sa investigasyon o court proceedings. At ang ikatlo naman ho ay para ho pigilan yung tao para ho ipagpatuloy pa yung paggawa ng krimen o yung related na krimen na nasa jurisdiction ho ng ICC. So yun ho, yun ho ang sinasabi ng ating Rome Statute, Article 58 at Article 60. Ibig sabihin ho, kung hindi ho nasunod, no? Kung hindi naman ho, ibig sabihin, pag hindi ho nakita nung pre-trial chamber, eto ho, na itong mga kondisyon ho na ito, ay wala naman ho, doon sa taong inaresto nila, ay maaari ho nilang palayain yung tao. So kaya ito ho, ito yung pilit na pinapatunayan ho, no, ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ho ng kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman. So ano ho yung nakalagay doon sa kanilang interim release, no, request for interim release. Ang sinasabi ho nila, tatlong bagay ho. Una ho, sinasabi doon na si dating Pangulong Duterte ay hindi tatakas. Ayan ho yung unang sinabi doon na hindi ho daw siya flight risk. Ayan ho. At ito ho yung nakakagulat din kahapon, no? Ang sinasabi ho ng kanyang partido ay merong isang state party. Party ho, no, dito sa Rome Statute na willing na tanggapin ho siya at mag-host ho para sa kanya. So yan ho. At isa ho ito doon sa mga naredact na portion dito sa kanilang interim urgent request for interim release. So hindi ho ito pinangalanan kung anong bansa ho iyon. At malalaman ho natin yan sa mga susunod na araw. Pero willing daw ho silang tanggapin ang dating Pangulong Duterte. At yun nga ho, importante ho ito kasi nga ho yung argumento ng depensa ni dating Pangulong Duterte, sinasabi ho niya ay dapat malayo ho siya, no, geographically, na hindi na ho siya located dito sa Pilipinas kung saan sinasabing di umano nangyari yung mga krimen. Sinabi din ho doon sa unang parte ho na yun ng kanyang interim release na wala hong dahilan para pahiyain ni dating Pangulong Duterte ang kanyang host na bansa. Kaya hindi ho siya tatakas. At isa daw sa mga most recognized political figures in the world, sa buong mundo, ang dating Pangulo. Kaya madali siya makikita kung sakaling tatakas siya. At dito nga sinabi na siya ay 8 years old na. Kaya imposible daw ang kanyang pagtakas. Ito, ang pangalawang argumento ho nila, sabi ho nila, ang dating Pangulo ay hindi naman ho makikialam sa mga proceedings, no, kapag siya ay nakalaya. At sinasabi nga ho nila, wala daw recent o substantial security threat doon sa mga witness na nanggagaling sa dating Pangulo.
At yun nga ho, may mga kondisyon para sa kanyang panandaliang paglaya at ito daw ay kanyang susundin. At panghuli nga ho, no, ay siya ho ay tinanggal na ho doon sa scope ng investigation sa alleged crimes. Kaya mahalaga ho doon ho sa receiving country na siya ho ay sinasabing tatanggapin nga ho, nag-volunteer para siya ay tanggapin. Ito, panghuli na lamang yung pangatlong argumento ho niya. Sabi ho niya, ito yung kontrobersiya kahapon. No? Sinabi ko kasi doon, nakalagay doon, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Kaya ho ang sinasabi nga ng sinasabi ng mga tao, so ano ba yun? Pag-amin na ho ba talaga yun? Hindi naman ho, no? Hindi ho talaga direct ng pag-amin yun. Kasi ho kapag binasa nyo ho yung mismong interim request for interim release, ang nakalagay ho doon ay sinasabi na wala hong ebidensya na si dating Pangulong Duterte ay idodouble yung kanyang drug war kills kapag nare-elect siya na mayor. So meron ho kasi doon na sinabmit ng prosecution, sinasabi nila isang artikulo lang daw ho na may pagdinig sa Quadcom na di umano sinabi daw niya dating Pangulong Duterte na dodoblehin daw niya ang kanyang mga drug war kills kapag siya ay nahalal muli na mayor ng Davao. So ayun ho, kaya ako sabi ho doon na will not continue to commit crimes kasi sabi ho ng depensa wala namang ebidensya na sinabi yung prosecution, no? Para ho patunayan na may ganung sinabi ang dating Pangulong Duterte maliban na lamang doon sa isang artikulo na binabanggit ang proceedings dito sa Quadcom. Sinabi din ho doon na wala hong real or concrete risk. At syempre kung wala na ho siyang at hindi na ho siya presidente ng Pilipinas, kaya wala na ho siyang same influence or power kagaya nung una para ho impluwensyahan yung kaso at yung mga witnesses ho dito sa bansa. At syempre sinabi din ho, inulit doon na for humanitarian reasons, kailangan hong pagbigyan ang request ho na ito dahil siya ho ay 8 years old na at matanda na at may mga redacted portions din ho doon na hindi ho natin malaman kasi nga ho tinanggal nga ho. At hindi ho natin alam kung may sinasabi ho ba tungkol doon sa sakit, no, ni dating Pangulong Duterte, etc. So redacted ho yung portions na ito, malalaman ho natin sa mga susunod na araw. At ang medyo nakagulat din ho doon, sinabi din ho doon sa kanilang pleading nga ho na si Pangulong Duterte daw ho ay iiwas na sa mga public engagement, opisina o komunikasyon sa labas ng kanyang pamilya. At sinabi din na nag-agree ho siya na hindi gumamit ng internet o electronic devices katulad ng mobile phones o cellphones. So yan ho yung ilan sa mga kondisyon na nakalatag doon sa kanyang request, no? Urgent request for interim release. Marami pa hong katanungan, yung depensa pa lamang ho ang nag-file ho nito at syempre ho yung prosecution bibigyan naman ho ng pagkakataon para ho sumagot dito. At nakikita nga natin kahapon syempre hindi ho payag dito, no, yung prosecution at yung mga ilang biktima ng extrajudicial killings ng dating Pangulong Duterte nung kanyang panahon, hindi ho sila payag na talaga namang makalaya ang dating Pangulo. So titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw paano ho magdedesisyon itong pre-trial chamber. Pero nakalagay din ho doon sa request ng dating Pangulo na kung meron mang ibibigay na time o oras para ho doon sa prosecution ay sana ho ay mas mabilis. Kaya nakalagay ho talaga ay urgent request ho ito. So may mga redacted portions, hindi ho natin alam kung ano yung mga nakalagay doon. Hindi rin ho natin na maaring pangunahan. Pero makikita ho natin yan sa mga susunod na araw. Bantayan lamang ho natin itong isyung ito. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan. Ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 14, 2025. Ano ang reaksyon mo sa pagbabalik ng Senado ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? And mag-text din ho sa 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, happy listening, happy viewing ho sa lahat ng ating mga nanonood ho sa ating live stream. And ho, syempre, Tita Jovi Muniz, and ho, live from Chicago, USA. And ho, gabi ho sa kanila dyan ngayon. Happy viewing, Tita, happy listening. At syempre ho, no, dito sa ating mga nanonood ho sa Facebook. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre ho, dito din sa Radyo Pilipinas na Free TV, no? Channel 3 ho sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Kaya kung gusto nyo hong makita yung mga anchors ho, no, ng Radyo Pilipinas, tumutok ho kayo dyan. Channel 3 ho sa kung kayo ho ay naka TV Plus at Channel 45 to 49 naman kung kayo ho ay naka For the Box. Eto, first question natin. Attorney, pwede po bang ireklamo sa VAUSI ang kahit hindi asawa na naging sanhi ng aming pagkakaroon ng trauma? Ayan ho, maaari nyo ho yung ireklamo kahit hindi nyo ho asawa. Ang kagandahan kasi ho dito sa ating anti-VAUSI law, itong RA 9262 nga ho, no, ay kahit hindi nyo ho asawa ay maaari nyo hong ireklamo sa ilalim ho ng batas ho na yan. Ano lamang ho yung kailangan? Kailangan ho nagkaroon ho kayo ng dating relationship. Ayan ho, sexual or dating relationship. Para ho masabi na maaari nyo hong ireklamo yung inyong naging partner. At ayun nga ho, syempre ibig sabihin ho niyan, kayo ho ay naging magkasintahan o di kaya naman ho kayo ay nagkaroon ng sexual na relasyon. Para ho masabi na kayo ho ay yun nga ho, yung tao ay inyong naging partner. Meron hong dating or sexual relationship na nangyari. So dito ho, sinabi ho siya ay na-trauma. Ano ho ba yung mga pinaparusahan sa ilalim ng ating anti-VAUSI law? Una ho, yung usual ho, no, yung physical na pananakit. Physical abuse. Kasali din ho dyan yung sexual abuse. No, kung kayo ho ay na-rape o di kaya naman ho ay kayo ay pinilit na makipagtalik ng inyong mga partner o asawa, maaari nyo ho silang ihabla gamit ho ang batas ho na iyan. At meron din syempre yung emotional abuse na kasali ho dyan. Kaya dito sa sinasabi ho natin talaga na trauma na nga ho siya. Papasok ho yan sa emotional abuse. At syempre ho, no, meron din tinatawag na economic abuse. Malawak ho yung saklaw nitong anti-VAUSI law ho na ito. So may economic abuse din ho tayong tinatawag dyan kapag halimbawa kayo ay pinipigilan na magtrabaho ng inyong asawa. Ayan, kasali ho din yan sa economic abuse. Hindi ho kayo binibigyan ng sustento o hindi binibigyan ng sustento yung inyong mga anak. Ayan ho. At kayo ay talagang financially pinapahirapan, ay kasali din ho yan sa abuse nga ho. So economic abuse ho ang tawag dyan pag hindi na susustento ang tatay, no, sa kanyang mga magulang, ay maaari nyo ho siyang ihabla, no, gamit itong RA 9262, ating anti-VAUSI law. So yan ho, kahit ho hindi ninyo asawa, hindi ho kayo legally married, basta ho kayo ay nagkaroon ng sexual o dating relationship, ayan ho, naging partner nyo ho, kasintahan nyo ho, ay maaari nyo hong ihabla sa ilalim ng ating anti-VAUSI law. At syempre ito, hindi ho alam ng karamihan kahit ho yung mga partner ho ninyo na babae
Ayan ho, kung kayo ho ay babae, meron kayong nakipagrelasyon ho kayo sa inyong kapwa babae, ayan ho, maaari nyo din ho silang ihabla sa ilalim ng ating anti-VAUSI law. So hindi lamang ho lalaki yung nahahabla ho sa batas ho na iyan kasi ho syempre in this day and age nga ho, syempre meron ho tayong mga LGBT couples, no? At yun nga ho, kung babae ho kayo na may karelasyon ho kayo na kapwa babae ninyo na abusive ho, physically, sexually, emotionally, mentally, ay maaari nyo din ho siyang ihabla gamit itong ating anti-VAUSI law. Ito, next question naman natin coming from Darwi Rolio. Paano po yung kinakaltas sa amin na hindi naman nahuhulog sa SSS? Putol-putol habang hulog kaya hindi kami makaloan. Ano po ang dapat na gawin? Merong hulog bawat 3 buwan na sumusunod na taon. 5 taon na sumunod, wala nang hulog. Ngayon taon, 1 buwan lang ang hulog namin. And ho, dito ho sa kanyang problema, hindi ho nahuhulugan ng tama yung kanyang SSS kasi ho, ito yung SSS na mga contributions ho ng ating empleyado nga ho, kailangan hinuhulog ho yan on or before the 10th day of the succeeding month, kung hindi ako nagkakamali. So kung ngayon ho ay Hunyo, so dapat ho on or before July 10, Hulyo at Jess, ay mai-remit nyo na ho yung contribution ng inyong mga empleyado dito sa ating SSS, pati na rin ho sa Pag-ibig at PhilHealth. So ganun ho yan. At syempre ho, hindi lamang ho yung contribution ho ng empleyado ang kailangan nyo hong ihulog, pati ho yung mga employer contribution. Kasi ho, hindi lamang ho empleyado yung kailangan mag-contribute, meron din hong employer contribution. So karaniwan ho yan ay same amount doon sa employee contribution, tinatapatan ho nila, o kung hindi man ho, mas mataas ng kaunti. So ganun ho yung konsepto ng employer contribution. So parehong employee at employer contribution ho, kailangan nyo ho yan ihulog, no? Mandatorily, buwan-buwan, dito ho sa ating mga SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya lang ho dito sa kaso nga ho natin, sa nag-text ho sa atin, sabi niya parang hindi ho, ang daming bungi nung kanyang hulog. Ayan ho, ang daming bungi nung kanyang hulog, tapos minsanan lang daw maghulog, no, yung kanyang employer dito sa SSS. Ay hindi ho dapat yan. So ang implications ho kasi niyan, maaari hong ito nga ho, hindi ho makapag-loan yung tao, yung inyong empleyado, dahil nga ho, kulang-kulang yung contributions ho niya sa SSS. At kung sa PhilHealth naman ho, maaari din ho siyang hindi makakuha ng tulong kung bungi-bungi ho yung mga PhilHealth contributions ho, no, na kanyang dapat na meron siya. Pagka ganyan ho, maaari ho kayong magsumbong dito sa ating dito sa gobyerno nga ho, dito sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth, maaari ho kayong magsumbong. Isumbong niyo ho yung employer na hindi naghuhulog ng tamang mga kontribusyon ho, at maaari ho silang imbestigahan ng SSS, at syempre maaari din silang mapagmulta, o di kaya naman ho yung kanilang negosyo ay maaari din hong maipatigil kung talagang mapatunayan na talagang hindi sila naghuhulog ng tamang kontribusyon dito sa SSS, Pag-ibig at sa PhilHealth. So yun ho, unahin nyo lang muna doon sa inyong employer ho, tanungin nyo ho bakit hindi nahuhulog yung mga kontribusyon, at kung talagang wala na ho kayong magawa, no, maaari na kayong magsumbong sa ating SSS, Pag-ibig o PhilHealth para ho kayo ay matulungan, maagapan ho itong mga contribution ho, no, na hindi nai-remit dito sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ito from Jane Gubalane. Attorney, may utang ako sa interest pa lang, sobrang 100k na nabayad ko. Ang nautang ko 75,000. Sa gayon, kahit interest 3,000 to 500 na lang nabayad ko kasi wala na akong income. Ano ang mangyayari sa akin, attorney, na hindi naman ako magbayad ng 5,000, katapusan 7,000 sa first week na interest lang yan?
Ayan ho, medyo malabo lamang ho yung katanungan, pero ang nakukuha ho natin dito ay nangutang siya ng 75,000 pero ang nabayad na daw niya sa interest ay 100,000. So ayan, hindi na ho siya makakapagbayad dahil wala na ho siyang income. At ayan ho, sinasabi sa katapusan daw ay 7,000 ang first week at interest pa lamang ho. Yun. So una ho dyan, yung sa interest, no, dito sa malaking interest nga ho, no, ay una ho, kung kayo ho ay wala na mga pinirmahan na kahit ano, so ibig sabihin ho wala ho kayong pinirmahan, yung interest ho ay hindi ho sila pwedeng magpataw na interest. Kasi ho, ang interest, kailangan ho yan ay nakasulat. So, in writing ho ang interest. So, ibig sabihin ho, kung kayo ho ay nangutang lamang verbally, wala naman ho kayong pinirmahan na kontrata o kahit ano, ay hindi ho pwedeng magpataw na interest yung taong nagpautang ho sa inyo. Kasi ho, dapat ang interest ay nakasulat. Ngayon ho, kung kayo naman ay may pinirmahan ho talaga at nakasaad ho talaga doon na may interest ang inyong pagkakautang, ay syempre ho, dapat nyo hong bayaran ho yan. Dapat yung bayaran ho yan. Pero kapag ho kayo ay napunta na ho sa korte, naging kaso na ho ito, at yun nga ho, sinasabi nyo labis-labis na ho yung interest na talaga namang na-impose ho dun sa pagkakautang ho sa inyo, ay maaari ho yan bawasan ng korte. So equitably, babawasan ho yan ng korte kung makita niya talagang labis-labis yung interest na talaga namang nakapata ho sa inyong pagkakautang. So anong gagawin nyo ho? Kausapin nyo ho muna yung pinagkakautangan ninyo. Maaari ho kayong humingi ng flexible terms, payment terms ho sa kanya para naman ho mas magaan ho sa inyo. At naintindihan ho natin na kayo ay walang income ngayong mga panahon na ito at mahirapan kayong magbayad. So kailangan lamang ho pakiusapan nyo siguro muna yung nagpautang ho sa inyo para ho kayo ay bigyan ng mas mababang interest naman at yun nga ho, flexible payment scheme para ho kayo ay makabayad. So yan ho, kapag ho kayo naman ay nadala sa barangay, huwag nyo lang hong tataguan yung inyong taong nagpautang ho sa inyo para ho hindi na ho kayo malagay sa alanganin. Eto, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, June 14, 2025. Ano ang reaksyon mo sa pagbabalik ng Senado ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? And from Bohol. Ayan, happy viewing ho sa lahat ng mga nasa Bohol ho yan From Bohol, hayagang paglilis at pag-insulto sa mga taong gustong malaman ang true at hayagang nililito ang ibang tao. Konti ang nalalaman sa batas at saka iniinsulto ang 80% at 78% na gustong paharapin si VP Sara sa impeachment. Ayan ho, watching from Bohol ho sila. Happy viewing ho sa lahat ng mga taga nasa Bohol nga ho, no? At yun nga, sinasabi ho niya, iniinsulto daw ang taong bayan na gustong paharapin si VP Sara Duterte sa impeachment. Ayan ho. At syempre ho, no, buti na lamang ho, hindi naman ho na-dismiss itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kasi ho, kahit si VP Sara Duterte, di ba, sinasabi ho niya sa kanyang mga interviews na talaga namang handa ho siya na humarap dito sa impeachment trial. At ayun nga ho, syempre, hindi naman ho ibig sabihin nito ay kapag ho nabuo yung impeachment trial na nasagawa ho yan, yung impeachment court na nabuo ho, ay hahatulan ho nila. Syempre, titingnan ho muna yung mga ebidensya. Pero kung doon pa lamang ho sa pagko-convene ng impeachment court o pagkakaroon ho ng impeachment trial ay wala na ho, paano ho natin makikita yung ebidensya, di ba? Paano ho pagtatanggol ni VP Sara yung kanyang sarili laban ho dito sa mga akusasyon na to at talagang mabibigat hong akusasyon nito dahil nga ho sinasabi dito na nilustay ho niya yung confidential funds. So mabigat ho na akusasyon yan, kaya kailangan ho madinig ho talaga ang kanyang panig. Kaya ho tama lang ho na talaga namang itong impeachment trial ay talagang nagtitake shape na ho at titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw, no? Kung ano pa yung mga magiging kaganapan ho dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Pwede pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan. Yung mga videos ho natin, magiging available ho yan sa Facebook at sa YouTube. Diyan nyo maaaring sabihin yung inyong mga saloobin. Wala lamang ho tayong oras ngayong Sabado. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.